kasama. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating ikalawang serbisyo. At bago po tayo mag-awitan, ay samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos na mahabagin sa lahat sa mga oras na to, muli naming hinihiling na naway ang iyong banal na presensya ang manguna sa aming pag-aawitan na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon, sa privilege, at dalangin namin, Panginoon, na pagpalain ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Atin pong awitin ang Don't Forget the Sabbath, Church Hymnal 265, Don't Forget the Sabbath. Pangalawa po nating awitin, O Worship the King, Church Hymnal 49, O Worship the King. Glorious Sabbath, a great holy
Okay, welcome sa atin pong ikalawang serbisyo ng atin pong pagsamba sa araw na ito, mga kapatid. Nais ko pong i-welcome ang lahat po ng ating mga dalaw na nanggagaling po sa iba't ibang lugar sa Palawan. Okay, akin pong i-welcome ang Delpino family sa katauhan ng Brother Dung Delpino at Sister Mila Delpino at 10 ng kanilang mga anak. So, sila po ay nagtatagal sa Kinlogan, Quezon. At ang iba sa kanilang mga anak ay nasa Batarasa at ang iba ay nasa Parting Quezon din. Kaya kasama natin sila ngayong umaga sa atin pong pagsamba sa Panginoon. At sa araw na ito ng Sabat, ganon din, akin pong wini-welcome si Brad Isigani Torres. Yan. So, si Brad Isigani ay isang missionary, naglilingkod sa Panginoon ng matagal ng panahon sa pamamagitan ng paglalayko. No? So, siya ay kasama natin ngayong umaga sa ating pong pagsamba. At lahat po ng atin pong mga regular na mga bisita ngayong umaga, mga kapatid, kayo po ay welcome sa pamilya ni Brother Dudes, ang kanyang may bahay at sa kanila pong mga kasamahan sa kanilang tahanan. Welcome kayo ngayong umaga. At mga kapatid, mayroon man akong hindi na babanggit, subalit lahat po tayo ay kasama na kung gaano ka medyo mainit ang ating panahon, ay ganun din kainit ang aming mga puso sa pagtanggap sa inyo. So, sama-sama tayo magpupuri sa Panginoon sa umagang ito, sa atin pong ikalawang serbisyo, mga kapatid. At akin pong palalahanan ang lahat ng ating mga anak, no? Mga magulang na sila po ay ating ilagay sa ating tabi. No, mga bata ay iwasan po ang pagtakbo, lalo tigit dito sa loob ng sambahan, mga kapatid, upang tayo po ay hindi makapag-distract sa ibang mga kapatiran samantalang tayo ay nagsamba sa ating Panginoon. Ganon din ang nasa labas, no? Kinsino ang nasa labas na mga kapatiran, tayo pong lahat ay papasok na dito sa loob. Gayon din dito sa may gawing kaliwa na kwarto, ano? So, maaari po ang nasa mga kwarto po natin ay ang mga magulang, mga nanay na nagpasuso ng kanilang mga anak. Okay, so salamat po sa inyo pong pagtugon sa atin pong mga paalaala. So, mga kapatid, ang atin pong 2026 ngayong January, December, sa aking alkansya ko, alay ko, ay tayo po ang rampano ang magiging receiver nito. So, atin pong sikapin na tayo po ay bawat isa sa atin, pamilya ay magkakaroon po tayo ng alkansya ko, alay ko. Sapagkat ito po yung atin pong napapanahong pagbibigay, sapagkat ito po ay isa sa mga programa ng ating misyon, buong district, no? Ang lahat po ng malilikom ay maibibigay dito sa atin sa Rampano. Ang ating pong church sa Rampano ay mayroon pong malaking project na ating gagawin sa 2026. So timing din po na tayo po ang reserve para sa pagtanggap ng alkansya ko, alay ko. Kaya atin pong sikapin ng ating pamilya, ating mga anak ay tuturuan po natin silang mag-alkansya. Ano? Yung alkansyang ito ay nakalaan para po sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay ngayong darating na fellowship natin, sa panghuling fellowship sa taong 2026, no? So doon po natin ibibigay ang ating lahat ng naipong sa buong isang taon, no? So, pamilya man yan or individual,
sa pamilya, na bawat mga membro sa pamilya na mayroon pong mga trabaho, in-encourage po natin sa pagsagawa ng ganitong kaparaanang alkansya ko, alay ko, na tayo po ay mayroon pong maiipon para po sa tulong ng ating iglesia, no? So tayo po hindi bababa sa 500,000, no? Ang atin pong pangunahing dapat simulan ng atin pong budget ng ating gagawing project, no? So ito po ay makakatulong ng malaki para po sa atin. Okay, so mga kapatid, tayo po'y dadako na sa pagpapakilala para sa ating mga may bahagi sa pagdala ng ating ikalawang serbisyo. So narito din po ang mga may bahagi. Akin pong ipakilala sa inyo ang ating nasa monitoring screen, si Brother Jotard Ranis, then ang ating dalawang diakonisa na maglilikom ng ating ikapu at ng ating mga handog, si Sister Bing Palmoni, Sister Jombra Palmoni, at si Sister Bing Ranis, no? So, samantalang ang pagbabasa ng tithes and offering ay ito'y ipaglilingkod sa atin ni Brother Ray. At ang ating scripture reading ay paglilingkuran tayo ni Brother George Hamito. At ang ating chorister, mga kapatid, na isa sa mga masigasig na chorister ng ating iglesia, si Sister Elma Namok. So, mga kapatid, bago po natin ibibigay ang magbibigay sa atin ng pagpapakain sa tinapay ng buhay, na ito'y paglilingkuran tayo ni Sir Chad Belisario. So, si Sir Chad Belisario ay matagal ng panahon na nagiging matanda sa iglesia or elder sa lugar ng o church ng Fernandez, no? So halos pasimula ay sila ay kasama. Kaya naging kasama din natin ngayon sa church ng Rampano bilang mga kapatiran. So siya yung magpapakain sa atin ng spiritual na pagkain. So bago natin ibibigay sa kanya ang panahon ng salita ng Diyos, ay atin mo nang mapapakinggan ang awit na ihahandog sa atin ng mga Sapphire Care Group, no? Sapagkat si Sir Chad ay member ng aming Care Group 1 sa Sapphire, so ang Care Group Sapphire ang magbibigay sa atin ng tanging bilang, no? So, ang inyo pong presider, Brother Ronnie Ranis, ang Diyos ang magpapala sa bawat isa sa atin. Ibigay ko ang panahon sa atin pong chorister. Para po sa ating introit, tayo pong lahat ay lumod na may paggalang para sa ating Panginoon. Let all
muli Panginoon, nandito kami, kabahagi ng aming pagsamba sa inyo. Ang aming pakiusap, Panginoon, tulungan ninyo kami na sa aming pagharap sa inyo ngayon ay makapagpakumbaba kami sa aming mga sarili. At aming alalahanin na ikaw ang mahabagin sa lahat. I-prepare ninyo, Panginoon, ang aming mga puso upang maging handa kami sa pagtanggap ng inyong pabalita sa oras na ito. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo paglingkuran ng atin pong mga dikonis, tayo muna ay atin munang pagbulayan ang salita nga iniwan sa atin ng isang apostol sa katauhan ni Apostol Pablo na tungkol dito ang payo niya sa pagiging tapat. Sangayon sa 2 Korinto, Kapitulo 9, ang talata ay 6 at hanggang 12 at talon sa 15. Sinasabi dito, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani naman, bahagya na. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Sa talatang city, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kanyang pangangailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sa talatang 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Sa talatang 9, gaya ng nasusulat, siya na nagsasabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Sa talatang 15, mga kapatid, ito ang kahuli-hulihang sinabi ni Apostol Pablo para sa mga lingkod. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masayod. Tayo po'y paglingkuran ng atin pong mga dikunis at sa pag-claim ng pagkukuha ng mga handog at ikapo. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be sent from the Savior above. Showers of blessing.
Tayo'y manalangin. Amang banal, sa oras na ito, kayo ay aming niluwalhati at lubos na pinapasalamatan sa lahat ng bagay na aming tinanggap. Salamat sa buhay at lakas, hangin, tubig at pagkain nga sa araw-araw, ito po ang aming naranasan. Nga kami nagsisipagtanggap ng biyaya at pagpapala buhat sa inyo. Narito, O Diyos, ang mga halaga nga daladala ng bawat mga kamay. Sangayon sa katapatan ng inyong mga lingkod, tugunan nyo nawa dakilang Diyos ang kanilang mga kahilingan at ang kanilang mga suliranin ni sa kanilang mga kakulangan ng pinansyal. Inyo nawang pagpapalain ang bawat isa sa amin dakilang Ama. Ang salaping ito na narito ngayon sa inyong banal na sangbahang ito, hinihiling namin na ito'y patuloy na pagpalain. Patuloy din ninyong ingatan upang ito ay magagamit sa patuloy ng paglago sa inyong banal na gawain sa sanglibutang ito bago ikaw mahayag. Amang banal, inyo nawa kaming pagpalain sa bawat hanap buhay, negosyo, mga magsasaka, sa mga nagtatrabaho, at sa ibang larangan ng panghahanap buhay, O Diyos, higit sa lahat, ang bawat kalusugan maiingatan buhat sa mga nakakahadlang at mga nagpapahirap na karamdaman. Inyong lutasin, O Diyos, ang lahat naming mga suliranin na siyang nagbibigay ng hadlang sa aming paglilingkod sa inyo. Ito ang aming dalangin, kalakip ng pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ngalan ng Panginoon ng aming manunubos na si Jesus. Church Sinal 133, worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Hallelujah, praising Bago po tayo manikluhod sa atin pong panalangin, ay mayroon muna akong babasahin sa inyo. Ito ay masumpungan sa aklat ng Episo, Kapitulo 4, ang talata ay 3 po. Ganito po ang ating mababasa. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos,
na sa pangagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Tayo po'y lumuhod sa atin pong panalangin. Of the living God, full of praise on me. Spirit of the living God, full of praise on me. Help me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, full of praise on me. Ang Diyos na ang tahanan ay nasa langit. Narito po kami, Panginoon, bilang iyong mga anak. Narito po kami sa bahay-sambahan. Kami po ay sasamba sa iyo, Panginoon. At dala po namin ang aming po mga pagsusumamo. Inilapit po namin sa inyo, Panginoon, ng aming mga kahilingan na ito. At pagsusumamo ay amin pong makamtan ang katugunan, Panginoon. Narito po ang bawat isa, Panginoon, nagdadala ng maraming mga suliranin. Nais po naming italaga sa inyo, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ito ay mapanagumpayan namin, Panginoon, sapagkat kapag wala ka po sa buhay namin, ay wala po kaming magagawa sa aming sarili. Panginoon, umaasa po kami, nananalig po kami sa inyo, Panginoon, sapagkat alam po namin na ikaw lamang ang tanging kalutasan ng lahat, Panginoon. Hiniling po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, bilang tagapakinig ng iyong mga salita, Panginoon, ang amin nawang mapapakinggan, ito po ay aming mapakinabangan sa aming buhay, na ito nawa, Panginoon, ay magsilbing kagalakan ng aming mga puso, Panginoon, na kayo ay aming pong paglingkuran na matapat. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang iyong anak na siya mong gagamitin, na siyang magbabahagi ng tinapay ng buhay. Hari nawa, Panginoon, siya po'y iyong pagpalain. Iyo pong basbatan, Panginoon, gamitin mo po siya, Panginoon, bigyan mo po ng karunungan at kaalaman. Nang sa gayon, Panginoon, ay makapagbahagi sa amin ng masaya, Panginoon. Amin pong dinadalangin, Panginoon. Hari nawa, ay patawarin mo po kami sa lahat ng aming po mga pagkukulang at mapagkasalang nagawa. Ito po'y aming iniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Hello.
Mga kapatid, ang aming awitin dito ay may title na I Surrender All. Alam natin ito. Sa una hanggang pangatlong estropa kami ang awit. Tapos sa panghuling estropa, stanza, ay sabayan po ninyo kami hanggang sa chorus. Okay? Magmula sa fourth stanza hanggang chorus, sumama kayo sa amin sa pag-awit. Okay? Okay. Oh,
Ang ating topic ngayon mga kapatid ay isang katanungan sa bawat isa sa atin, sa ating private life, sa ating sarili. Ang tanong na ating pag-usapan dito ay pinakikinggan mo ba at sinusunod mo ba ang banal na Espiritu? Saan ba ito natin marinig? Sa ating katawan, saan bang parte ng ating katawan na marinig natin ang banal na Espiritu? Ang sabi ni Mrs. White, dito sa ating konsyensya natin marinig ang sinasabi ng banal na Espiritu. At dito rin sa ating konsensya, marinig din natin ang bulong ni Satanas. Kaya ang ating konsensya ay siya yung battlefield. Ano yung battlefield sa Tagalog? Battlefield ni Satanas at saka ng ating Panginoon. At kung sino ang mananalo sa kanila, tayo ang magdesisyon. Kung sinong manalo sa buhay natin, tayo ang magdesisyon. Parang related ito kanina sa ating pinag-aralan sa ating Sabbath School. Ang unang teksto na ating babasahin, kung buksan ninyo ang inyong Biblia sa Exodus. Exodus 4, Exodus 4:21. Ano dito? Exodus 4:21. Okay. Exodus 4:21. Hello. Sundan lang ninyo ako magpatiktas, basahin ko dito sa English. Okay. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, "And the Lord said to Moses, when you go back to Egypt, see that you do all those wonders before Pharaoh, which I have put in your hand. But I will harden his heart so that he will not let the people go." Dito nakasabi na ang Diyos daw, sabi ng Diyos ay aking patigasin ang kanyang puso. Ngayon maraming mga nagsabi, bakit ang Diyos ang nagpapatigas ng puso? Pero ganito mga kapatid ang explanation niya. Ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay nagsalita sa konsensya ni Paraon. Sinasabihan siya ni Moises kung ano ang plano ng Panginoon, sinasabihan niya kung ano ang kanyang gagawin upang matupad ang plano ng Panginoon. Pero lagi niyang binabaliwala at nagagalit pa siya. Ang sabi pa niya, sino ba yung Panginoon na akin siyang pakikinggan at susundin? Sino ba? Okay. So sa laging pinalalahanan o sinasabihan si Paraon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yung kanyang konsensya, ay hindi lumambot ang kanyang puso. At lalong tumigas. Lalong tumigas. Hindi siya nakikipag-cooperate sa Panginoon. Sa bawat pahayag ng Panginoon sa kanyang konsensya ni Paraon, ay lalong determined si Paraon na hindi niya susundin ang Panginoon. Sino ba ang Panginoon na akin siyang susundin? Sabi niya gano'n.
So binabaliwala niya ang liwanag na sinabi sa kanya ni Moises tungkol sa kanyang gawin para sa bayan ng Diyos. Ang ating konsensya ay maging katulad din ni Paraon pagka hindi natin pakikinggan, intindihin at sundin ang ating ang sinasabi ng ating konsensya. Ang sabi ni Mrs. White, ang konsensya daw, sabi niya, conscience is the voice of God, heard amid the conflict of human passions. If it is rejected, the Spirit of God is grieved. Ang konsensya daw natin ay tinig ng Panginoon na ating maririnig sa gitna ng maraming kaguluhan sa ating mundo. Kaguluhan ng ginagawa ng tao na inudyukan ni Satanas. Kaya, kung magsabi ka na ikaw, magsabi ang konsensya natin na may kasalanan ka, nangalunya ka, magsisi ka. Nalala niyo kung sino yung tao na sinabihan ng Panginoon, tao niya, hari ng Israel, yung pangalawang hari, si Haring David. Kasi nangalunya si Haring David. Noong ang kanyang mga sundalo ay nagpunta sa isang pag-aaway, sa isang battlefield na malayo sa Jerusalem. Sa gabing yon, siya ay nagpunta doon sa rooftop, sa taas ng kanyang bahay. At nakita niya doon ang isang babae na naliligo at napakaganda sa tingin niya ang babae at pinakuha niya. At doon, nagkaroon siya ng kasalanan, mga kapatid. Bukod doon sa kanyang pangalunya, yung asawa ng babae na yon na si Bathsheba, na isa sa mga matapang na sundalo ni Haring David, kanya pang pinapatay. Pinapatay niya. So, nung nakita ni David, nung naisip niya kung ano ang laki ng kanyang kasalanan, siya, mga kapatid, ay nagsisi. Basahin natin ng sandali. Yung kanyang pagsisisi na makikita sa Salmo Kapitulo 51. Meron kayong Bible. Psalm chapter 51. Okay. A prayer of repentance, gawa ng pagpapakinig niya sa banal na Espiritu na nagsalita sa kanyang konsyensya. Sabi niya, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and have done this evil in your sight. Tapos, ang kanyang sabi niya, purge me with hyssop. Itong hyssop, mga kapatid, ay isang klaseng tanim ito na kung anuhin mo, ay ito ay maglilinis ng mga kahit anong klaseng dumi. Wash me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow.
At ang kanyang pakiusap na sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me away from thy presence, and do not take your Holy Spirit from me. Pinakikiusap niya ng banal na Espiritu, hindi iiwan. Hindi siya iiwan ng banal na Espiritu. Okay. Kaya ang ating opening text kanina, binasa ni Brother George, sabi, grieve not the Holy Spirit. Huwag nating palungkutin ang banal na Espiritu. Atin siyang pakinggan, atin siyang sundin. Hindi sa pamamagitan ng ating galing, ang ating pagsunod sa Panginoon, kundi sa pamamagitan din ng kanyang biyaya na siya magbigay sa atin ng lakas upang matupad natin ang kanyang banal na kalooban. Ngunit, ang ating Panginoon ay nagsabi na ang aking banal na Espiritu ay hindi laging mananatili sa iyo. Hindi lagi. Di ba sa panahon ni Noe, bago niya ipinadala ang baha dito sa buong mundo, ay sabi niya, my spirit shall not always strive with man. Hindi laging makikiusap ang aking espiritu sa konsyensya ng mga tao. Kaya dumating ang suklol na rejected talaga ng mga tao ang banal na espiritu. Dumating ang baha at si Noe lang at ang kanyang asawa at ang kanilang tatlong anak at ang mga asawa ng kanyang mga anak ay naligtas. At ngayon, ang sabi ng Panginoon sa Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 20, sabi niya sa bawat isa sa atin, nandito ako sa pintuan ng inyong mga puso. Kumakatok ako. Kumakatok ako. Buksan ninyo ako upang magsama tayong kumain. Ikaw at ako. Hanggang ngayon mga kapatid, ang ating Panginoon ay laging nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang yung ating mga kahinaan, ang ating mga ginagawa na hindi tama, ang ating paglabag sa araw ng kapahingahan, araw ng Sabado, at iba pa, ay ma-overcome natin yan, maayos natin sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Ngayon, kung nandito sa atin ang banal na Espiritu, magbubunga po, mga kapatid, ang ating buhay. Dahil may bunga man ang Espiritu na lalago dito sa ating buhay. Ano yung kanyang bunga? Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, etc. So kung nandito ang banal na Espiritu sa atin, hindi tayo magkakompetensya. Walang kompetensya. Mayroon tayong pagpapakumbaba sa bawat isa. Hindi tayo maghari-hari, mga kapatid. Kung mayroon tayong ugali ng gano'n na lagi tayong gustong tayo ay makikilala, hindi yan kalooban ng Panginoon. Ang gusto niyang makilala natin ay ang ating Panginoong Hesus at silang tatlo. Mag-ibigan tayo. Kasi ang pag-ibig ay siya yung katuparan sa batas niya. Ang kanyang batas ay pag-ibig. Bakit naging 10 yan? Sa original, ang
Ang batas ng Panginoon ay iisa lang, nahati sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos, una sa lahat, at pag-ibig sa tao. Ngayon, noong sila ay nabihag doon, nakatira sila doon sa Ehipto sa iloob ng ilang daang taon, nawala sa kanila ang pag-ibig sapagkat sila doon ay nagiging slaves. Nagiging slave sila. Ano yung slave sa Tagalog? Ha? O basta slaves yan. Nawala sa kanila yung pag-ibig dahil pinapakain nga sila pero araw-araw may latigo. Hindi na nila na alaala ang Panginoon, hindi na nila na alaala ang Sabat. Wala na. Ang kanila doon, habang buhay pa, kakain lang sila at magtatrabaho. Nawala. Kaya paglabas nila, hindi na nila alam kung paano mahalin ang Panginoon at saka kanilang kapwa. So ang ating batas na pag-ibig ay ginawang 10. Una, ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. At kung mamahal natin ang ating Panginoon, ay automatic yan mamahalin natin ang ating kapwa-tao. Kaya ang sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi ng mga ibang mga relihiyon, yung 10 utos, wala na yan. Naipakot na yan sa cross. Pero sabi ko sa pastor, kasi sabi niya sa akin, Chad, ang mga sabalista ay naniniwala pa rin sa 10 utos, wala na yung 10 utos. Sabi ko sa kanya, Pastor, humihingi ka ba ng tawad sa kasalanan mo? Sabi niya, ay oo naman. So hindi niya naintindihan ang kanyang mga sinasabi. May kasalanan ka ba kung wala kang nilabag? Diba? May nilalabag ka ba kung wala na yung utos? Hindi. Kaya, there is a great confusion within the Protestant denomination dahil sa batas. Kaya, ang banal na Espiritu ay laging nagtatrabaho sa ating isip, mga kapatid. Kaya, ang kanyang pakiusap ng Panginoon sa binasa ni Brother George kanina, huwag nating grieve not the Holy Spirit. Huwag nating hayaan ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating konsensya. Kasi balang araw maging katulad tayo habang din natin pakikinggan ang sinasabi ng banal na Espiritu. Maging katulad tayo ni Paraon na hindi niya na inaamin na may kasalanan siya. Okay. Kaya, kung ating ibaliwala ang banal na Espiritu, nagkasala tayo sa banal na Espiritu at hindi na tayo pwedeng patawarin ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi na tayo humingi ng tawad dahil yung ating ginagawa ay tama lagi sa ating tingin. Kaya, maging sensitive tayo sa tinig ng banal na Espiritu. At para maintindihan natin, patuloy nating basahin ang ating banal na kasulatan para malaman natin kung yan ba ay galing sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu o galing doon sa kabila. Nawa, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Na sa ating individual na pakikipag-unay sa Panginoon, mapakinggan natin ng maayos na klaro ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ng pagbubulong ng banal na Espiritu sa ating konsensya. Para po sa ating tugon, Church Hymnal 91, Love Divine. Para po sa ating closing song.
salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na aming napag-aralan ng sandali sa tanghaling ito. Huwag kayong umalis, Panginoon, na magbulong lagi sa amin. At kumbinsihin ninyo kami na susunod sa inyo sa pamamagitan ng inyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa aming paghiwalay ngayon, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Pagpatuloy, Panginoon, ang inyong pag-ingat sa bawat isa sa amin hanggang sa makarating kami sa aming mga pupuntahan. At ingatan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na hindi kami magkasala, lalo ang araw na ito ay araw na banal at kapahingahan. Ito po ang aming hinihiling, alang-alang lamang sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.